sufficient in substance. So ruled. Matapos ang 2 araw na deliberasyon pasado sa pagsusuri sa nilalaman, ang 2 reklamong nais patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin may sapat na batayan sa mga aligasyon ang mga mambabatas para umusad sa susunod na proseso ang reklamo. 54 na mga miyembro at ex-official members ng House Justice Committee ang pabor sa mosyong ideklarang sufficient in substance ang 2 reklamo. Isa lang ang kumontra, si Quezon City Representative Bong Suntay. Walang nag-abstain. Halos pareho ang batayan ng impeachment complaints na base sa umunoy paglustay ni Duterte ng pondo bilang vice-presidente at dating education secretary. Pagbabantas sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at ng kanyang pamilya, hindi maipaliwanag na yaman at iba pa. Ilan sa grounds ang paglabag sa konstitusyon, pagtataksil sa publiko, panunuhol at high crimes. Ikinagagalak naman ng mga nag-endorso ng reklamo ang naging desisyon ng komite. 19 Congress pa po na tackle na po saka napag-usapan na itong mga issues na to even without the articles of impeachment. So hindi naman po na tayo nagtaka dun sa resulta ng voting. Wala pong duda sa akin. Alam naman po namin that it passed the test of both form, sufficiency of both form and substance. Dahil sufficient in form and in substance ang mga reklamo, padadalhan na raw ng notice si Duterte para makapaghain siya ng sagot sa loob ng 10 araw. Sakaling hindi raw makapaghain ng tugon ng bise, maituturing na itong pagtanggi sa mga paratang na idinidiin laban sa kanya. Ayon sa komite, posibleng isagawa ang proper hearing sa Abril. When all this evidence and documents are gathered, completely gathered, and all these responsive pleadings are received, then that is the time for us to determine whether there is sufficient ground that support the impeachment complaint. And if the decision of the Justice Committee is in the affirmative, that's the only time that we will be proceeding to the hearing proper. Sa proper hearing, posible raw ipasabina ang mga personalidad at mga record na nabanggit sa reklamo. Gaya na lang ng bank records ni Duterte na tinalakay ng mga kongresista bago ang botohan nang mapag-usapan ang umunoy hindi maipaliwanag na yaman ng bise. What bank records are you talking about? There is no attachment of any bank record or any statement of bank record. And then financial forensics, this is something that is a matter of evidence, not as a ultimate statement of facts. I think we are not in the position to expect the complainants to provide specific details of these accounts in view of the bank secrecy law. And we all understand that impeachment proceeding is the only avenue by which the complainants may be able to look into this. Giit naman ni Bicol Saro Representative Terry Ridon, posible ring ipasabina si Ramil Madriaga, ang nagpakilalang bagman ni Duterte. Sa mismong araw ng botohan ng komite, naghain ng bise ng perjury complaint o pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay laban kay Madriaga. Aniya, kailangan mapanagot si Madriaga sa tinawag niyang mga kasinungalingan. Pero ang tanong, bakit ngayon lang ito inihain gayon nung 1 taon pa lumutang ang aligasyon? Medyo may katagalan na rin niyang gusto i-file to, pero priorities get in the way, of course. Pero napapanahon na, lalo na may impeachment. VP Sara is done playing this game with her enemies on their terms. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.